Hello mga anak, no? Magandang araw sa ating lahat. Ang araw ngayon ay asynchronous, kaya gumawa ng video si Sir para sa pagpapatuloy pa rin ng aralin natin at papanoorin natin yung ating aralin para hindi naman masayang yung araw na ito para sa ating paksa ngayong araw. Kahit na nasa bahay po tayo, alam natin yung mga paksang dapat nating pag-aralan. No? Nung nakaraang araw, nabigyan natin ng hustisya yung pag-aral natin patungkol sa Module 45 and 46 patungkol sa sexualidad. Natukoy natin dito yung pag-unawa natin sa ating sarili na ang sexualidad ng isang tao ay hindi natutukoy ng ibang tao, hindi nadidiktahan ng kahit na sino, bagkus, kundi, no? Ang sexualidad ng isang tao ay pagpili natin kung ano ba yung tunay nating pagkilala sa ating sarili. Ngayong araw, para sa panibago nating paksa, dudugtungan natin yung leksyon na natutunan natin noong nakaraang araw patungkol sa sexualidad. At meron po akong pina-assignment po sa inyo ngayong araw. Gusto ko na sa inyong assignment ngayong araw ay pipicturean po natin yung assignment natin at isi-send po natin ito sa ating group chat today na kung saan titignan natin yung mga gender identity na natukoy ninyo sa ating aralin. At ngayon, tutukuyin natin kung lalabas ba yung inyong kasagutan sa ating paksang pag-aaralan ngayong araw. Kapag mayroon pong assignment, automatic 10 points po, leader. So, checkan nyo po yung ipapasa ng members natin sa GC at lalagyan po ng 10 points. Ngayon, para naman sa mga wala na hindi makakapag-send, pakilagyan po leaders ng 0/10 ang inyong mga kaklase para sa kanilang takdang aralin. Ngayon, dadako na tayo sa ating susunod na paksa patungkol sa sexual na orientasyon. No, tatalo na tayo sa mga susunod nating aralin. Ito ay natapos na natin, di ba? Talo tayo dito. Mga katanungan yan. So, yan yung mga resulta sa sexualidad, Hi video presentation.
orientasyon. Lalagpas. Ayan. Nung nakaraan, natutunan natin yung sexualidad. Natukoy din natin na ang sexualidad ay tinutukoy natin bilang isang pagkakakilanlan natin isang tao. Ngayon, para sa ating panibagong paksa, tayo na ngayon ay dadako sa orientasyong sexual. Kaugnay ng mga napag-aralan natin noong nakaraan, natukoy natin kung sino ba tayo, no? Doon sa mga paksa, doon sa mga activity na nagawa natin doon sa notebook. Para sa ating aralin ngayong araw, sisimulan muna natin ito para matukoy natin kung ano ba yung dalawang halimbawa ng orientasyong sexual. Kapag sinabi nating orientasyong sexual, ito po ay tumutukoy sa mga nararamdaman ng isang tao na makaranas ng malalim pagtingin sa apeksiyonal, emosyonal at sexual at mga malalalim pang pakikipag-ugnayan sa mga taong ang kasarian ay maaaring katulad sa kanya, iba sa kanya, o kasariang higit pa sa kanya. So, ibig sabihin yan, tutukuyin natin ngayon kung ano-ano ba yung mga halimbawa ng orientasyong sexual. So, meron tayong dalawa mga anak. No? May tinatawag tayong heterosexual at homosexual. So, kung makikita natin sa larawan, pag sinabi nating heterosexual, sabi dyan, ito yung pagkakaroon ng sexual na pagnanasa sa mga taong nabibilang sa kasalungat na kasarian. Sa ganitong orientasyon, ang mga ipinanganak na lalaki ay gusto, no, na magkaroon ng pagnanasa o di naman kaya'y pakikipag-ugnayan sa tao ng kanilang kasalungat na kasarian. So, nai-inlove, nagkakaroon ng pagkakagusto, nagkakaroon ng pag-ibig sa kasalungat na kasarian. So, kung makikita natin dyan, no, hindi na po babasahin ni Sir. Nakikita natin sa ating screen, lalaki sa babae. So, ganun yung sexual nilang orientasyon. So, lalaki sa babae ay tinatawag nating heterosexual. Sa kabilang banda, meron din tayong tinatawag na homosexual. Kaibahan sa nauna, no? Ang homosexual naman ay pagpapakita ng pagmamahal, pag-ibig sa kaparehas na kasarian. So, sa makikita natin dyan, babae sa babae, lalaki sa lalaki. So, ang umiigtig dito ay ang pagmamahal. Kung makikita natin dito sa hetero at homosexual, parehas na nabubuo ang kanilang pakikipag-ugnayan sa relasyon bilang isang tao dahil sa pagmamahal. Pero kaibahan lamang sa heterosexual, dahil ang heterosexual ay kasalungat na kasarian, maaari po silang magbigay ng anak, hindi sariling pagkakaroon ng offspring o tinatawag nating offspring kumbaga na anak na kanilang maaaring mabuo. Gayunpaman, sa mga kabilang naman sa homosexual, dito naman mabubuo yung pagkakaroon ng pagmamahalan para sa mga taong nawalan ng pagkalinga. No, maaaring pwede silang mag-ampon, mag-adapt ng mga bata na alam natin pinabayaan na ng ating lipunan. At wala pong masama po doon. No? Dahil ang mga homosexual, sila din ay tao na dapat na may pagkakakilala rin sa kanilang sexualidad bilang isang tao na dapat natin rin pong igalang at irespeto. No, hindi po ibig sabihin na ang magulang ay lalaki sa lalaki, babae sa babae, ay wala na po silang karapatan na magkaroon ng sariling anak. No? Mas marami pa nga po, no, na mga homosexual ang may mas matinding pagkalinga sa kanilang mga anak dahil na-appreciate nila yung pagkakaroon ng anak. Diba? Ganon din naman sa mga nabibilang sa heterosexual.
pantay naman yung lahat. So, dapat igalang po natin. Sa homosexual din po, no? Gusto ko lang i-clarify na wala pong masama yung pagkakaroon ng kagustuhan sa kapwa natin kaparehas na kasarian dahil tayo po sa pagbabago ng panahon, nagbabago din po yung ating mga pagtanggap. Kung maaaring maging bukas yung ating isipan sa mga pagbabago sa ating na kung saan dapat igalang at irespeto din po natin yung mga taong nabibilang sa tinatawag nating homosexual dahil meron din naman po silang karapatan na igalang. Susunod po. Ayun na. Next. Ngayon naman ay dumako na tayo sa gender identity. Katulad sa ating naging asignatura, no, pinatukoy natin sa inyo mga anak yung gender identity o yung 8 halimbawa ng gender identity. Pero tukuyin muna natin kung ano ba yung ibig sabihin ng gender identity. So, ang gender identity ay tumutukoy sa mga gawi, kilos, at pag-uugali ng isang tao na naglalarawan kung ano ba siya, babae ba siya, lalaki ba siya. At dahil dito, ang isang individual ay nagkakaroon ng tinatawag na role confusion o kalituhan sa mga tunay na pagkakakilanlan. So, tatalakayin natin naman ngayon. So, nalaman natin yung dalawang orientasyong sexual, hetero at homo. So, ipapaliwanag naman natin yung mga halimbawa ng gender identity. Ano-ano ba yun? So, check-in natin sa ating assignment kung lalabas ba yung mga sagot natin dito sa ating gender identity. So, ito yung mga halimbawa ng gender identity. Simulan natin sa tinatawag nating straight. No? Yung mga straight. O, yan yung mga lalaki at babae. So, ano po ibig sabihin nun? Yung mga pinanganak na nung bata pa lang na lalaki, kasarian nila ay lalaki, hanggang paglaki ay pagtingin pa rin nila sa sarili ay isang lalaki. Ganon din naman po yung babae, pagtingin po nila sa kanilang sarili ay babae pa rin. So ano po yung straight? So kapag lalaki, katulad ng heterosexual, nagkakagusto sila o may pagtingin sila na pagmamahal or relasyon ng pagmamahal sa kasalungat na kasarian na babae. Babae naman sa kabilang banda ay may pagtingin sa kanilang kasalungat na kasarian na lalaki. So, yan po yung mga tinatawag natin na straight. So, malinaw sa kanila, bata pa lang, yung kanilang sexual na orientasyon na sila ay lalaki, sila ay babae. So, susunod naman po, ikalawa, yung tinatawag nating lesbian o tomboy. So, kung kanina nakita natin yung straight, parehas yung kanilang sexual na orientasyon sa kanilang kasarian, yung lesbian o straight, lesbian o tomboy naman po, sila naman yung mga pinanganak na babae na kung saan nagkaroon ng pagbabago sa kanilang damdamin na naunawaan nila sa kanilang sarili na sila ay mayroong pusong kalalakihan o damdaming pangkalalakihan na kung saan nagkakagusto sila sa kanilang kapwa babae. So, yan po yung tinatawag na lesbian o tomboy. Gay o bakla naman sa kabilang banda, so isa pang halimbawa ng gender identity, ay mga ipinanganak naman na lalaki na kung saan nagkakagusto sa kapwa nila lalaki o nagkakaroon ng appreciation, pagmamahal, paghanga sa kanilang kaparehas na kasarian. No, yung pagmamahal sa kanilang kapwa lalaki, yan yung tinatawag nating gay o bakla. So, ganun din, katulad ng lesbian, maaring yung lesbian din ay tinatawag din na gay kasi parehas din ng kanilang pagkakakilanlan na gender identity na kung ano yung pagpanganak sa kanila na kasarian, maaaring nababago ng kanilang paniniwala, pananaw na sa kanilang damdamin na sexual na pananaw kung ano nga ba sila bilang isang tao. Sino ba yung gusto nila?
So, susunod naman yung bisexual. So, ano naman po itong bisexual? Basahin natin. Ito yung mga taong nakakaramdam ng atraksyon sa dalawang kasarian. So, 'di ba may dalawang kasarian, lalaki at babae. So, sa bisexual, so kung kanina yung lesbian, isa lang po yung kanyang nagugustuhan, babae. Gay o bakla, isa lang din po ang kanyang nagugustuhan, kapwa lalaki. So, sa bisexual naman mga anak, sila naman yung individual o kabilang sa gender identity na kung saan dalawa po yung kanilang nagugustuhan. Okay sa kanila na magkagusto sa babae, okay din naman sa kanila na magkagusto sa isang lalaki. So, kahit na babae man yan o lalaki, nagkakaroon sila ng intimate na pagmamahal o paghanga, pagkakagusto sa kanilang ah, kasalungat o kaparehas na kasarian. So, ibig sabihin, dalawa yung kanyang nagugustuhan. Susunod. Ngayon naman mga anak, dumako na tayo sa susunod pa na mga halimbawa ng gender identity. So, ang susunod natin dyan ay yung tinatawag nating transgender. So, ano po ba yung transgender? Meron po tayong dalawang halimbawa po dyan, mga anak. Sa transgender, mga anak, no? Yung transgender, kinapapalooban yan tinatawag nating trans woman at trans man. Sabi dyan, no? Ito ay tumutukoy sa isang tao na naniniwala na kanyang pag-iisip at pangangatawan ay hindi nakakatugma. So, kaya gumagawa sila ng paraan para mag-transition o magbago ng kanilang personal na kasarian. So, ano po ba yan? Yung transgender. Pag sinabi po nating trans woman, sila po yung mga lalaki katulad ng gay na kung saan may pusong babae pero dumaan na ngayon sila sa transition. So, ibig sabihin nun, nagkaroon na sila ng pagbabago sa katawan na kung saan ipinatanggal nila yung kanilang pribadong parte ng katawan, nag-inom ng pills para lumaki po yung kanilang bibig. Kaya nagpapahaba ng buhok. So, yun po yung mga tinatawag natin na transwoman. Yung pagkakita natin, ang ganda no, ng babaeng ito. Nakikita na natin sa kanilang physical na itsura na sila po ay isang babae. Trans man naman sa kabilang banda, sila naman po yung mga babae na nag-transition para maging isang tunay na lalaki. No? I-clarify ko lang mga anak, no? Ang transgender ay hindi na po natin dapat tinatawag o trans man na tinatawag na gay o bakla or lesbian o tomboy dahil sila na po ay dumaan sa transition ng pagbabago ng kanilang kasarian. So malinaw na po sa atin yun anak ha, dahil ang transgender nagkaroon na sila ng pagbabagong pisikal sa kanilang kasarian para mabago yung kanilang mismong katawan. So, ano po iyan? Halimbawa, sa babae naman, no, trans man, umiinom ng pills para magkaroon ng buhok sa baba, sa balbas, buhok sa kilikili, no, pinapalalim ang boses, o di naman kaya buhok sa dibdib at nagbubuhat ng mga muscle sa katawan. Ayan yung trans man and trans woman. Ang tanong, sir, kapag po ba transgender, bawal po ba sila sa mga public restroom na boys and girls? So kapag transgender na anak, dahil sila po ay nag-transition na, no, tinatanggap na po ng ating lipunan na sila ay tanggapin sa mga iba't ibang CR. Kung sila po ay trans woman, no, marahang respetuhin at tanggapin po natin sila sa pambabaeng CR. Ganon din yung trans man na kung saan nakikita naman na natin sa kanilang physical na pangangatawan, physical na itsura, pagtingin natin, babae siya, mukhang lalaki siya, mukhang trans woman siya, na mukha na siyang babae, trans man, na mukha na siyang lalaki siya. So, maaari na nating tanggapin sa mga CR na kinabibilangan natin. Diba? So, maaari din naman, no,
Meron din naman na tinatawag na third public restroom na kung saan kabilang yung mga ikatlong kasarian. Pwede rin naman sila doon. Pero hindi dapat po natin ipinagkakait sa kanila dahil dumaan na sila sa transition ng pagbabago ng kanilang kasarian. Kumpara doon sa gay and lesbian. Na may kita natin na physical pa rin na babae at lalaki pero may puso na iba o kasalungat sa kanilang kasarian. So, next naman yung tinatawag nating queer. So, kung kanina nakita natin sa transgender na desidido yung tao sa kanyang transition bilang mabago yung kanyang kasarian, no? Sa queer naman, ito naman yung mga halimbawa ng gender identity na kung saan yung isang individual ay nalilito pa rin sa kung ano ba mismo yung pagkilala niya sa kanyang sarili. Dahil maaaring dumadating sa punto na nagkakagusto siya sa babae, pero iniiwasan niya yon. Nagkakagusto siya sa lalaki, pero iniiwasan niya rin. O di naman kaya nahihirapan siyang tukuyin kung ano ba talaga siya bilang isang tao. Siya ba ay tunay bang lalaki? Siya ba ay tunay na babae? Siya ba ay kabilang sa lesbian? Siya ba ay kabilang sa gay? So, ang tawag natin sa mga taong hindi matukoy ang kanilang gender identity ay kabilang sa mga tinatawag nating queer o hindi pa tiyak na tukoy ang kanilang sexual na pagkakakilanlan. Pero darating din sa punto sa pagdating ng panahon sa kanyang buhay na matutuklasan niya kung ano ba talaga ang kanyang sexual na orientasyon. So, susunod naman, no, sa ibaba, tignan natin, may tinatawag tayong asexual. Ano naman po itong asexual? Sabi dyan, ito yung mga taong nararamdaman yung atraksyon sexual sa walang anumang nararamdamang atraksyon sa anumang sexual na kasarian. So, ibig sabihin yan, wala po siyang nararamdaman na pagmamahal, atraksyon, pagnanasa, relasyon sa kahit na sinong kasarian na nabanggit natin ng So, straight man yan, lalaki o babae, bakla, lesbian o tomboy, queer, transgender, wala po tayong kagustuhan o hindi siya nagkakaroon ng kagustuhan sa mga tao na ito. So, ibig sabihin, malaya siya sa kanyang sarili na mahalin niya yung kanyang sarili. Hindi naman natin inila-left out yung mga tao na bibilang sa asexual kasi choice nila yung kanilang gender na wala po silang magustuhan bilang isang individual. So may mga tao pong ganun, mga anak, no, na mas pinipili nila na mas mahalin na lamang ang kanilang sarili kaysa ibigay ang pagmamahal sa iba. Diba? Minsan ganun, dapat mahalin muna natin yung ating sarili bago magmahal ng ibang tao. So, susunod naman natin na halimbawa o yung panghuling halimbawa natin ng gender identity ay ang tinatawag na intersex. No, ano naman ito intersex? Ito yung mga halimbawa ng estado na ipinanganak na may reproductive o sexual na anatomy na hindi akma sa katangiang pambabae o panglalaki. Bakit ganun, sir? Ano ba yung sir? So, ito yung mga taong nabibilang naman na nalilito pa rin. So, hindi natin tatawagin queer kasi nalilito yung queer, di ba? Pero nagkakaroon pa rin ng kalituhan sa kanilang sexual na pagkilala o yung gender identity kasi kung makikita natin, sabi nga dyan, mayroong komplikasyon o hindi maayos na pagkakaroon o balanse sa kanilang anatomiya o partikular na dyan yung pagkakaroon ng kaibahan ng kanilang pribadong parte ng katawan. So ano pong halimbawa no, yung mga lalaki na naniniwalang babae kasi meron siya ring parte o pribadong parte na pambabae. So, nangyayari po ito sa genetics, mga anak. No? Itapatin na po natin. No? May marami sa lipunan natin na hindi lamang din po natin alam na meron pong mga bata no, na espesyal na pinapanganak
no? Hindi naman lahat, no? Huwag po natin dapat pagtawanan, no? Meron at meron po na ikinalulungkot natin na yung kanilang kasarian ay dalawa. So, meron pong kasarian na pang lalaki, merong kasariang pang babae. Na kung saan, dahil doon, nung bata siya, hindi pa niya naiintindihan na ganun na dalawa ang kanyang pribadong parte ng katawan. Pero sa unti-unti na pagbibinata at pagdadalaga, nahihirapan na tuloy siyang tukuyin kung ano nga ba talaga ang kanyang sexual o gender identity. Kasi ano ba ako? Isa ba akong babae? Isa ba akong lalaki? Bakit iba ang nakikita ko sa aking katawan? So, isa na lamang pong halimbawa dyan yung kung makikita natin kung nakaraang linggo, nakaraang araw sa feature ng Jessica Soho, yung dalawang magkapatid, no? Na kung saan siya ay babae, pero naniniwala siya na siya ay lalaki dahil meron din siyang pribadong parte ng panglalaki. So, kung makikita natin, kailangan pa po natin idaan sa tamang profesional, mga doktor, kung ano ba talaga yung tunay na kasarian niya bilang isang tao. Kasi hindi natin matutukoy kung batay lamang sa pakiramdam. Dapat ayusin, no, tignan ng espesyalista yung mga taong nabibilang sa intersex. At tayo, katulad nung napag-aralan natin sa sexualidad, marapat na iginagalang dapat natin ang anumang gender identity na nabibilang ang isang tao. Katulad nga sa napag-aralan natin, di ba? Iba-iba man tayo ng sexualidad o pagkilala sa ating sarili dahil iba-iba tayo ng mga karanasan sa ating buhay, mahalaga na irespeto natin yung gender identity ng ating kapwa. May iba na hindi katulad sa'yo, paniniwala, kasarian mo yan. May iba na iba yung naging setup o kinalakihan, karanasan niya yan. So, mahalaga na igalang natin yung kanilang gender identity. Panoorin natin yung video ito. Ayan, panoorin natin yung video ito para mas maintindihan natin yung gender identity. I kissed a girl and I liked it, the taste of her cherry chapstick. Oh, hi. Sorry. I just love this song. Wait a second. What does that mean? Does it mean I'm, you know... Starting around puberty, many young people begin to experience new feelings of attraction for other people. These feelings can be confusing and even a bit scary. But don't worry, these feelings are normal, although at times inconvenient. Who you are attracted to physically and romantically is called sexual orientation. Girls who are attracted romantically and physically to other girls are homosexual and also called lesbians. Guys who are attracted physically and romantically to other guys are homosexual and also called gay. Sometimes people use the term gay for lesbians as well. People who are attracted to people of the opposite sex are heterosexual. People who are attracted to both girls and guys are bisexual. While many people know their sexual orientation at a very young age, it is also common at this age to feel confused about your thoughts and feelings regarding who you find attractive. In fact, you may find yourself thinking about people of the same sex and of the opposite sex and be unsure. Don't worry, some people need a bit more time to sort it all out. Eventually, whatever your sexual orientation may be, you will find you are perfect exactly as you are. Boys like the girls who do girls like their boys. Always should be someone you really love. Okay, guys, till next time. And don't forget to come and visit me at amaze.org or go to my YouTube channel to watch more. Bye! So, anong mahalaga doon sa So, mahalaga, no, dahil iba-iba yung ating gender identity, mga anak, no, na pahalagahan at irespeto natin yung kanilang pagkilala sa kanilang sarili. Dahil iba-iba tayo bilang isang tao,
dapat marunong tayong irespeto. Kung gusto nating irespeto tayo yung ating gender o kasarian natin, magsisimula rin dapat sa atin yung pagrespeto ng gender identity ng ating kapwa. So ngayon naman dadako na tayo sa ating susunod na aralin. So, nalaman natin kanina yung mga halimbawa ng gender identity. Ngayon, natukoy natin yung mga gender identity na yan. Nagagamit natin ito para kilatisin kung sino nga ba yung kagustuhan natin bilang isang tao. Nagkakaroon tayo ng mga pagkakagusto, diba? Na mumulat na tayo sa mga bagay-bagay na gusto natin o nararapat na mahal natin o mabuo yung relasyon natin para sa iba. Pero kalakip ng mga anak, dahil tayo pa lang ay nagbibinata at nagdadalaga, sa kasabay ng pagbubukas natin sa ating sexualidad bilang isang tao, tumarating din sa punto na tayo po ngayon ay nabubuksan sa mga halimbawa ng isyong pansexualidad. No? Marami na po sa atin dahil alam na yung pagkakakilala natin sa ating sarili, nagiging daan ito para tayo ay maabuso o di naman kaya mamulat tayo para makagawa ng mga hindi magandang bagay. So bilang isang teenager, bilang isang kabataan, para sa ating aralin na susunod na paksa, gusto natin na dapat mamulat ang ating isipan sa mga tinatawag na isyong pansexualidad na ito. So una dyan, so nakikita natin dyan, ang sagot natin dyan, no? Sige nga, kung alam nyo po yung sagot, pwede ba nating isulat sa note? No? Sulat natin. So, ito daw ay isyong dapat pakatutukan ng karamihan dahil nagdadala daw ito ng problema sa lipunan, nagdudulot ng pang-aabuso sa nakararami. So, alam nyo na ba yung sagot? Sige, sulat natin. No? Ang sagot po dyan, anak ay pornografiya. Diba? Ang pornografiya, sabi dyan, ang labis-labis na panonood ng pornografiya ay nakasasama sa kalusugan ng ating isip. O, bagkus dyan, isulat nyo muna natin, bago muna tayo, bakit nga ba pornografiya ay nakakasama daw sa ating isipan? Sulat muna natin ang pagpapakahulugan sa salitang pornografiya. So, ang pornografiya ay nagmula sa salitang porne. Sulat natin sa notebook. Porne at grapos.
porne at grapos. Porne, ibig sabihin, pagpapakita ng kilos ng kalaswaan. Ulitin ko, porne, pagpapakita ng kilos ng kalaswaan. At grapos, na ibig sabihin naman ay pagpapakita ng kilos, porne, pagpapakita ng kilos ng kalaswaan, at grapos, na ibig sabihin ay larawan o imahe. Grapos, larawan o imahe. Ano po ibig sabihin nun? So, pag pinagdugtong natin yung porne at grapos, porne, kalaswaan, grapos, imahe o larawan. So, ibig sabihin ng pornografiya, larawan po ng kalaswaan. So, ano po ba yung pornografiya? So, kadalasan, ang sagot natin dyan sa pornografiya ay mga pagpapakita ng kabastusan, sir. Maaaring pagpapakita ng mga hubad na larawan. Kaya yung paggawa ng mga masaselang kilos ng gawain tulad ng pakikipagtalik. Pero, sa pagbabago ng henerasyon, mas nauudyukan na yung mga kabataan na mabuksan yung kanilang isipan sa tinatawag na pornografiya. Aminin man po natin o hindi, ayon po sa pag-aaral, sa 10 bata, tulad natin, mayroon pong 7 bata na mayroon ng kaalaman, nakita, narinig, o nalaman patungkol sa pornografiya. Ano pong ibig sabihin nun? So, sa 10 bata, meron ng may alam sa salitang pornografiya. Madalas, saan po ba nila ito nakikita? Madalas sa social media, sa iba't ibang mga application, mga iba't ibang mga apps. So, sabihin ko na lang yung mga nabanggit ng mga mag-aaral, no? Sabi nila, mayroon daw sa Facebook, mayroon daw po sa Messenger, meron daw po sa Instagram, sa Twitter, meron daw po sa Telegram, at marami pang iba. Madalas sinasabi pa nila sa Chrome. So, ibig sabihin, alam na nila yung mga website na kung saan kinakikitaan po ng pornografiya. Nakakalungkot man isipin, pero sa mga kabataan ngayon, sa murang edad nila, alam na po ang pornografiya. So, ano po ang nagiging epekto nito sa mga kabataan? So, sabi dyan, mas nag-iiba ang pag-iisip o kalusugan ng isipan ng isang bata na nakakita o nakapanood na ng pornografiya. Dahil maaari itong humantong sa hindi niya pagkilala ng kanyang sarili o di naman kaya'y humantong para gamitin siya sa pang-aabuso. Dahil nakita niya yung malalaswang larawan, malalaswang panoorin, nagkakaroon siya ng ideya sa pakikipagtalik. Ano pa bang ibang halimbawa nito? No? Hindi lang sa social media, pwede rin sa mga babasahin, magazine, mga larawan ng kalaswaan, mga images na nakikita. Pwede rin po sa mga napakikinggan, di ba? Mga napapakinggang mga usapan, mga napapakinggang awitin, di ba? Yung mga kanta, music videos na nagpapakita, no? Kahit sa YouTube pala, no? Yung nagpapakita ng mga masiselang parte ng katawan, no? Yan na po ay maituturing nating isang halimbawa ng pornografiya. Lalong-lalo na yung kinakanta na mga kabastusan na mga salita doon sa kanta ay parte na rin ng pagkakaroon ng kaalamanan patungkol sa pornografiya. At nagiging dahilan po ito para maabuso ang mga kabataan. Katulad natin,
para tayo ay gamitin na malinlang o matukso sa masamang kilos ng pang-aabusong sexual. Ano po ang nagiging epekto sa tao ng may bukas na naisipan sa pornografiya? Nagkakaroon po ng adiksyon sa kanilang pag-iisip. O dadating sa punto na dahil sa pakikinig ng kanta ng mga kabastusan o di naman kaya panonood ng mga kalaswaan, maaring sa pananaw niya bilang isang tao, nagiging mahalay o malaswa na rin ang pakikitungo niya sa kanyang kapwa. Na hindi po natin napapansin na mali na pala iyong mga napapanood, yung mga napapakinggan natin na iyon, na nakakaapekto na sa buhay natin bilang isang tao. Sabi dyan, ayon naman sa pag-aaral, ang mga taong matagal nang tumatangkilik ng pornografiya ay nakakaramdam raw ng labis na kasiyahan o pansexual na nararamdaman. So, yan yung mga tinatawag nating pang-aabuso sa sarili. Ayan, no, sabi dyan, no? Self-masturbation, hindi normal na pakikipagtalik o teenage pregnancy na laganap na nakasunod na ating aaral. So, ano po yan? Dahil sa pornografiya, kakapanood ng pornografiya, kakapakinig, kakabasa ng pornografiya, nagkakaroon na ng kuryosidad na subukan yung ganitong uri ng kilos na hindi pa dapat tama sa edad natin, mga anak. No? At nagiging instrumento ito para tayo ay maabuso. Ngayon, ang taong naudyok sa pornografiya, maaari po siyang mauwi sa ganitong susunod na isyong pansexualidad. Ano po iyan? No? Yan po ay tinatawag natin, kumikita natin, no? Tingnan mo, nasa isang higaan, no? Katabi. No? Dahil nagkaroon ng kuryosidad, nabuksan ng isipan sa pornografiya, nauwi ngayon sa tinatawag na premarital sex. Ano ba tong premarital sex? Ito po ay tumutukoy sa pakikipagtalik o pagpasok ng isang gawaing sexual ng dalawang individual nang hindi pa ikinakasal. Ano po iyan? So, ibig sabihin, ito yung pagpapakasal ng pakikipagtalik ng isang tao na hindi pa nagpapakasal. Sir, bakit ganun? May uso na nga po yung hindi nagpapakasal, hindi pa nga kasal na experience na yung ganun. Mali po iyon, anak. Dapat kung pahalagahan natin yung tinatawag nating kapurihan. Ano po yung kapurihan? O yung virginity, kumbaga. Ikaw bilang isang babae, marunong ka dapat na pangalagaan ang iyong sarili. Ikaw bilang isang lalaki, dapat marunong kang tumanggap, umunawa sa kapasidad ng isang babae. Hindi mo dapat pipilitin ang isang babae para lamang sa isang gusto o kagustuhan. Lalong-lalo na sa pakikipagtalik. Hindi po simbolismo ng pagmamahal ang pakikipagtalik. Parte lamang po ito ng gawain na pagpapakita ng pagmamahal ng mag-asawa. Pero hindi pa nanunumpa sa katapatan sa harapan ng Diyos, hindi po iyan tama. Mga kababaihan, anak, ibibigay lamang po natin ang ating sarili sa taong mahal natin sa ating buhay at handa po dapat tayong samahan. Pangako. Nangako, sabay tayong nangako sa harapan ng Diyos sa taas. Hindi po dapat natin ibibigay yung ating sarili doon sa mga taong iiwanan lamang tayo o dahil gusto lamang ng panandaliang saya. Marami po nagiging epekto nito.
no? Una dyan yung mga susunod pa nating halimbawa ng isyong pansexualidad. Kung makikita natin dyan, no? Meron dyang teenage pregnancy at yung STD. Mamaya ipapaliwanag natin yan. So, ito yung mga susunod na isyong pansexualidad. So, kapag nauwi sa premarital sex, ang susunod na isyong pansexualidad ay, ano nga po yan? Yan po ay teenage pregnancy. Diba? Sa kuryosidad, no? Pornografiya muna. Nagsimula sa pornografiya, nauwi sa premarital sex, hindi pinahalagahan ang sariling kasagraduhan at mismong seguridad sa sarili ng ating kapurihan, dignidad natin yun, no? Dignidad natin yung kapurihan natin, nauwi ngayon tayo sa teenage pregnancy. Ano ba itong teenage pregnancy? Ito yung maagang pagbubuntis ng mga kabataang babae na kung saan nakaranas, no, ng maagang pakikipagtalik. No? Ang epekto nito, teenage pregnancy, maaaring mapabayaan yung pag-aaral, mapabayaan yung pangarap sa buhay dahil hati na ngayon yung kanilang atensyon. Nahati na yung atensyon sa pag-aaral at atensyon sa pag-alaga sa kanilang anak. Nawawala na rin siya ng panahon para isipin pa yung mga bagay-bagay na kanyang pansarili kasi meron na siyang ibang bagay na itinutuon. Isa pa, no, yung mga bata, no, katulad natin sa mga edad natin ngayon, mga anak, yung mga bata na dumating sa teenage pregnancy, kung ang normal na taon ng isang ina, no, mga 30s, below 30s, no, 30s above, ay nasa hukay na yung kanilang paa pag nanganganak. What more pa sa mga bata na below 20s? 18, 16, 14, 13 na nagkaroon ng anak. Mas delikado po iyon. Kasi hindi pa fully develop ang inyong mga katawan para magbuo ng isang bata. Ganun din yung mga kabataan, no? Yung kabataang lalaki na nagkakaroon na po ng responsibilidad yung mga kabataang lalaki para itaguyod yung binuo niyang pamilya na dapat buuin niya yung kanyang pangarap. So, dapat kaya tayo nag-aaral, anak, no? Dapat hindi tayo muna i-priority natin yung pag-aaral at pagtupad sa pangarap natin o para hindi tayo mauwi sa ganitong halimbawa ng isyong pansexualidad. Isa pa nakaugat niya na maaaring magawa ng isang tao, no, kabataan dahil sa teenage pregnancy naging mapusok, sumasagi rin sa kanilang isipan ito. Ayan. Ano ba yung nakikita natin? Parang ang liit, di ba? Gapalad. Yan ay ang abortion. Dahil sa maagang pagbubuntis, ang sagot ng iba, sir, mag-abort na lang po. Hindi po iyan tama. Isyong pansexualidad yan na dapat hindi po natin tinutularan o hindi po dapat natin kinikilos, ginagawa. Dahil ang abortion sa ating bansa ay isang illegal na gawain. Ano po yung illegal? Pinagbabawal. Kapag po kayo, mga anak, ay napatunayang nag-abandona, nag-abort, o pumatay ng fetus. Yan ba nakikita natin yan? So, tingnan natin. Hindi ko lang maturo. Yan bang fetus sa kamay o sa palad niyan? No? May buhay na ba yan, students? Meron na po iyan. Meron na po iyang buhay. For your information. Kahit ganyan po yan kaliit, mayroon na po iyang buhay. At po, kayo ay napatunayan, babae o lalaki, kasama yung mga taong tumulong sa inyo para sa abortion, lahat po kayo ay makukulong ayon sa batas. Yan po ay pinagbabawal dahil yan po ay pagpatay. Diba?
explain ko lang. So, para mas maintindihan nyo, ano ba yung abortion? Ang gagawin niyan, mga babae, lalaki, no? Kasama ninyo yung inyong kasintahan na, papahigain niyan yung babae, and then, papasok doon sa kanyang maselang bahagi ng katawan yung gunting at gugutay-gutayin yung bata. Gusto nyo ba yun? Diba? Mahirap yun. Kung sa panganganak pa nga lang, mahirap na. Papasukan ka pa ng gunting sa iyong pribadong parte ng katawan para gutay-gutayin yung fetus. Mas delikado po iyon. At hindi natin alam kung gaano kalinis at kagaano kaprofesional yung taong gagawa sa inyo ng abortion. Plus, yan ay illegal na gawain na maaari pa po kayong makulong at maaari po kayong mamatay sa proseso ng abortion. Kaya isa po iyang malaking isyong pansexualidad at bawal po iyan. Susunod. Ayan. So, yan yung susunod, no? Dahil din sa pakikipagtalik, di ba kanina, pakikipagtalik, babae sa babae, lalaki sa lalaki, lalaki sa babae sa lalaki. Maaari din makuha dahil sa labis-labis na pakikipagtali, no? Pagkakaroon ng isipan sa isyong pansexualidad, yung pakikipagtalik, nagkakaroon din ng mga sakit na tinatawag na sexually transmitted disease o STD. So, ano yan? Yung sakit na yan ay dulot po sa mga bakterya na nakukuha sa pakikipagtalik, paghalik, o di naman kaya'y pagsubo. Diba? No? Ginamitan na pagsubo mismo, pagsubo sa mga butas ng parte ng ating katawan. So, ano po yan? Yung halimbawa, kung nakikita natin sa larawan, meron sa mata, sa kamay, sa paa, sa bibig, sa pribadong parte ng katawan, sa ari, no, sa masaselang bahagi ng katawan, nagkakaroon po ng mga tinatawag na bakterya o kung saan lalong uudyok para magkaroon kayo ng HIV at AIDS, no? Ano po yung HIV at AIDS? Yan na po ay mga komplikasyon ng hindi ligtas na pakikipagtalik na kung saan wala na po o panghabang buhay na gamutan. Ano pong halimbawa dyan? Kung makita natin sa larawan yung ari ng lalaki, yung pinakaunahan o yung ulo ng ari ng lalaki, mayroon pong mga nagnanaknak o nana. Masakit na po iyan. Ganun din po sa mata, no? Nagkakaroon na ng pula sa mata, sa bibig, no? Kung halimbawa, hindi ligtas na pakikipagtalik o maaga pa lang nakipagtalik na gamit yung bibig, ay nagkakaroon sa bibig ng mga naknak, nana, na kung saan bakterya po iyan. Ganun din sa pribadong parte din, kahit sa kababaihan po, hindi lang natin magpakita dyan, no? Pero doon sa labas at loob ng parte ng katawan ng isang babae, maaari din po magkaroon ng sakit. Particular na dyan yung tinatawag nating tulo. Ano ba yung tulo? Yung tulo, yung lumalabas na alam nyo, di ba, pag nagkaroon ng pigsa o nana, yung pigsa, yung kulay dilaw na yun, pag pinutok masakit, hindi ba? Pero sa tulo po, tumutulo yung parang ganung amoy na dilaw na medyo malapot na nana o naknak na lumalabas at masakit po iyon. Kaya mga kabataan, iwasan po natin yung maagang pakikipagtalik dahil maaari po tayong makakuha ng hindi maganda sa mga tinatawag natin diyang STD o sexually transmitted disease. At gabay ang paaralan, gabay din ang ating komunidad, yung ating center, para tulungan tayo, no, na maging bukas yung ating isipan na hindi bilang kabataan abusuhin natin yung ating sarili sa maagang pagpasok ng pakikipagtalik. Kung hindi, turuan tayo sa tamang aspeto ng pagkilala sa ating sarili, ng pagpapahalaga sa ating mga sariling kapurihan at hindi natin abusuhin ang ating mga sarili ayon sa ating mga nalaman. No? Kung makikita natin dyan, mga anak, no, gusto ko pong tapusin yung ating aralin na dapat
bilang isang tao, yung sexualidad, yes, nakilala natin yung sexualidad natin. Dapat din po makilala natin yung ating sarili, na itaguyod po natin yung pangarap natin sa ating buhay, na hindi po tayo maudyok sa maagang isyung mga pansexualidad. Na ngayon pa lang matutunan natin, mga anak, na tama pala yung naipapayo sa atin ng ating mga magulang, na pahalagahan muna yung pag-aaral natin kaysa yung mga bagay-bagay na hindi naman dapat natin binibigyan ng importansya. Through that, gusto ko lang sabihin sa inyo, mga anak, na meron po tayong performance task, no? Ipapaskill ko mamaya sa GC yung ating Google form para sa written work number 2. So, dito sa mga napag-aralan natin sa isyong pansexualidad, sexualidad, lahat ng napag-aralan natin, ipapaskill po natin yan doon sa GC at sasagutan po natin ngayong araw na ito pagkatapos po mapanood ang aking video presentasyon. Kasabay din po niyan, mga anak, ay gagawin po natin ang pangkatang gawain. Yung pangkatang gawain po natin, mga anak, ay tinatawag po na We're Teenagers of Course. No? Ipapaskill ko na lang doon, hindi ko na kasi dito maano sa PowerPoint. We're teenagers, of course. So, sa we're teenagers, of course, alam nyo ba yung trending na we're students, of course, we're wakinas, of course, di ba? Yung hindi kami nagaganito or ganyan. Kami ay nagtutulungan bilang isang wakinas. Ngayon naman, para sa ating PT number 2, we're teenagers, of course. So, ano yung mga tamang kilos ng mga kabataan na tulad ninyo? So, ano yung mga tamang kilos bilang binata, bilang dalaga, na tamang kilos para maiwasan natin yung mga isyong pansexualidad na yan at maunawaan natin yung ating sexualidad. Bilang binata, we're teenagers, of course. Siyempre, binata ako, may respeto ako sa babae. O halimbawa pa, we're teenagers, of course. O babae, bilang babae, nire-respeto ko ang aking sariling dignidad. So, ganon. So, sa pangkatang gawain, lahat po dapat ay makikita ko doon sa informational video na inyong gagawin at ipapasa po sa akin next meeting. Ngayon, basahin po yung instruction doon. Meron po doong 3 gabay na tanong. Isusulat nyo rin po iyon. Sasabihin nyo rin yon sa inyong gagawing informational video. Gusto ko makita sa gagawin ninyong performance task number 2, yung mga tamang kilos ng isang binata at isang dalaga sa kanyang sexualidad. So, batay sa mga napag-aralan natin, ano ang natutunan natin bilang isang binata at dalaga? At ano ba yung mga pwede nating gawin bilang isang dalaga at binata? So, gusto kong tapusin na yung ating aralin ngayong araw. Maraming salamat sa inyo, mga anak, sa ating aralin. At mamaya sagutan na ninyo yung ating written test 2 at performance. Gawin na ang pangkatang gawain, performance task number 2. Maraming salamat sa inyong mga anak. Salamat sa inyong pakikinig. Nawa ay pinanood ninyo ito. Pag hindi po ninyo ito napanood, alam ko po iyan. So, may sasabihin akong code. So, ang code natin ngayon ay Sir Brian, tapos na po akong manood. So, i-chat nyo po ayan sa GC, Sir Brian, tapos na po akong manood. So, ibig sabihin yan, kapag chinat nyo na yan, napanood nyo yung aking video lesson. Through that, maraming salamat sa inyo, mga anak. Mamuhay tayo ng mapayapa. Maraming salamat sa inyo.